Martial Pick, Kabanata 5761. Simula muna ang pinakamalakas. Sa pagkakaugnay ng kanilang mga aura, mabilis silang bumuo ng 5 Directions Array kasama si Tian Shusho, na may veteranong 8th grade master bilang Formation I, ang grupo ng mga tao na naghanda para sa labanan. Sa ganoong lineup, kahit na makaharap nila ang Pseudo Royal Lord, magagawa pa rin nilang makipaglaban, ngunit kung makakaharap nila ang isang tunay na Royal Lord, tiyak na hindi sila magiging kalaban. Kaya naman, pagkatapos i-set up ang battle formation, lahat ay lihim na nagdasal na ang dumating ay hindi ang Royal Lord, kung hindi ay malamang na mamatay sila dito ngayon. Inalo rin ni Xiongji ang lahat. Lahat, hindi kailangang mag-alala masyado. Ang Royal Lord ng Black Ink Clan lang ang nakita namin kanina, pero medyo ilang Pseudo Royal Lord ang nakapasok. Logically speaking, ang mga dumating ay dapat Pseudo Royal Lords, kaya hindi tayo dapat maging malas na makatagpo ng isang tunay na Royal Lord. Hindi napigilan ni Liu Feifei na lumingon para tingnan siya. Sa orihinal, akala ko isa lang itong Pseudo Royal Lord, ngunit ngayon na binanggit mo ito. Tila nakakatakot. Kalmeyan ang iyong puso at tumutok. Sigaw ni Tian Shusho. Mabilis na tumahimik sina Liu Feifei at Xiongji. Habang nag-uusap sila ay may lumitaw na figures sa kanilang harapan mula sa malayo. Pagtingin sa paligid, nakita nila ang isang malawak na black ink cloud na dumadaloy patungo sa kanila. Xiongji, malas ka. Ang ekspresyon ni Zhong Chanhei ay lubhang nagbago. Nagkatotoo talaga ang kinatatakutan niya. Ang dumating ay walang iba kundi ang tunay na Royal Lord. Ang puso ni Xiongji ay napuno ng depresyon. Casual lang niya itong nabanggit, paano ito naging malas. Hindi rin napigilan ng iba na makaramdam ng pait. Kahit na nabuo nila ang 5 Directions Array, kung makakatagpo sila ng Royal Lord dito, hindi sila magkakaroon ng magandang wakas, ngunit sa pagharap sa napakalakas na kaaway, imposibleng hindi sila lumaban. Napagpasyahan niya na kahit na kailangan niyang lumaban hanggang kamatayan dito, kakainin niya ang isang piraso ng laman ng Royal Lord. Laban. Si Tian Shusho ay isang veteranong 8th grade kung tutusin, at nakaranas ng hindi mabilang na mga labanan sa buhay at kamatayan sa kanyang buhay, kaya mabilis niyang inayos ang sarili at sumigaw. Sa pag-ikot ng kanyang chi, aakayin na sana ni Tian Shusho ang kanyang 4 na junior brothers at sister na labanan ang Royal Lord hanggang kamatayan nang bigla siyang huminto at tumalikod upang tumakas. Ang kanyang pagtakas ay nagulat kay Zhong Tianhe at sa iba pa, ngunit ngayong na-activate na ang kanilang battle formation, sa ilalim ng impluensya ng kanilang mga aura, silang 4 ay nakasunod lamang kay Tian Shusho. Hindi nagtagal, nalaman nila kung bakit tumakas itong senior brother Tian, dahil hindi lang isang Royal Lord ang dumating. Hindi kalayuan sa likod ng Royal Lord, may mas malakas na aura na humahabol sa kanya. Ang aura na ito ay lubhang kakaiba, hindi tulad ng isang 9th grade human race or Royal Lord, ngunit mas katulad. Ang Chaos Spirit King. Biglang natauhan si Liu Feifei. Halimbawa, paano magkakaroon ng napakaraming Royal Lords ang Black Ink Clan? Ang Royal Lord ito na pumunta rito ay halatang naramdaman ng lahat kasama si Yang Kai. Hindi sa ang Black Ink Clan ay may 2 Royal Lords, ngunit ito ay pareho. Dati, ang Royal Lord na ito ay nakipag-away sa Chaos Spirit King sa lugar ng pagtitipon ng Chaos Spirit Race, ngunit ngayon, hinahabol ng Chaos Spirit King ang Royal Lord. Gayunpaman, ang hindi maintindihan ng lahat ay kung bakit sila hinabol ng Chaos Spirit King hanggang dito. Hindi ba kailangan nitong protektahan ang sarili nitong lahi o ang Chaos Body na nilamon ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill? Sa isang iglap, naunawaan ng lahat. Malamang, nagtagumpay si Yang Kai at nakatakas. Nagkamali ang Chaos Spirit King na si Yang Kai ay kasabwat ang Black Ink Clan, kaya nang hindi niya mahanap si Yang Kai, nagpasya siyang ilabas ang kanyang galit sa Royal Lord. Ipinaliwanag nito kung bakit napakaraming master ng Black Ink Clan ang nagtipon dito nitong mga nakaraang araw. Malinaw, ang Black Ink Clan ay nag-iimbestiga sa lokasyon ni Yang Kai. Matapos maunawaan ito, nagkatinginan si Zhong Chanhei at ang iba pa, silang lahat ay puno ng paghanga. Gaya ng inaasahan kay senior brother Yang, talagang nagtagumpay siya sa pagsasamantala sa sitwasyon, at ngayong nakakuha na siya ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, nangangahulugan ito na magkakaroon ng isa pang 9th grade master ang human race. Ang mas bihira pa ay nagdala pa siya ng kapahamakan sa Black Ink Clan. Pero ngayon, hindi maganda ang sitwasyon nila. Ang kanilang bilis ay hindi maihahambing sa Royal Lord at sa Chaos Spirit King, kaya ilang sandali lang bago sila nahuli, ngunit hindi sila nakatakas.
Ang Royal Lord ay humahabol sa kanila na parang uod, halatang gustong kaladkarin sila sa away at gamitin ang pagkakataong ito para pigilan ang Chaos Spirit King. Kailangan nilang mag-isip ng paraan, kung hindi, kapag kumilos ang Royal Lord, mapipilitin sila sa isang passive position. Lahat, mapagkakatiwalaan mo ba ang matandang master na ito? Biglang tanong ni Tian Shusho. Hindi alam ni Zhong Chanhei at ng iba pa ang ibig niyang sabihin, ngunit malabo nilang hulaan kung ano ang gusto niyang gawin, kaya mabilis nilang sinabi. Masyadong seryoso si Senior Brother Tian. Senior Brother, ano ang iyong intensyon? Gawin mo lang ang gusto mo. Tumawa ng malakas si Tian Shusho. Dahil iyon ang kaso, labanan natin ang Royal Lord. Nang matapos siyang magsalita, bigla siyang tumalikod at sumugod patungo sa Royal Lord. Sa likod nila, matagal nang natuklasan ng tumatakas na Royal Lord si Tian Shusho at ang iba pa, at talagang nagpaplanong gamitin ang lakas ng mga 8th grade human race master na ito para pigilan ang Chaos Spirit King na humabol sa kanila. Hindi niya kailangang gumawa ng labis, kailangan lang niyang pigilan ang sangkatauhan na ito saglit, at ang Chaos Spirit King sa likod niya ay tiyak na hindi uupo at manunood. Kapag ang 8th grade human race master na ito ay lumaban sa Chaos Spirit King, magagawa niyang samantalahin ang pagkakataong makatakas. Pinag-isipang mabuti ang kanyang plano, ngunit hindi niya akalain na magkakaroon ng lakas ng loob ang sangkatauhan na ito na tumalikod at bumalik, kaya nang makita niya ang eksenang ito, hindi napigilan ng Royal Lord na matigilan. Kaagad, nagliliyab siya sa galit. Ito ay isang bagay na hinabol ng Chaos Spirit King, ang kabilang partido ay malakas, wala siyang magagawa tungkol dito. Paanong hindi siya mailagay ng ilang 8th grade human race master sa kanilang mga mata? Nililigawan mo si kamatayan. Ang bagong promote na Royal Lord ay malamig na bumantong hininga at itinaas ang kanyang kamay, nagpadala ng isang hampas ng palad kay Tian Shusho at sa iba pa. Sa 5 Directions Array, ang 5 8th grade human race masters ay inayos sa isang triangular formation. Nanguna si Tian Shusho, at bago pa man sila matamaan ng Royal Lord, iniluwa niya ang isang subo ng blood essence, na naging makapal na ambon ng dugo na bumabalot sa kanilang 5, na naging sanhi ng pagtaas ng kanyang nakakagulat na aura. Muli, ang World Force ay marahas na lumundag habang ang mga katawan ng lahat ay nagsimulang lumiwanag. Sa sandaling magkasagupaan ang dalawa, nang inig ang kawalan at umalangaw-ngaw ang ilang pipong daing. Ang figure ng Royal Lord ay tumigil saglit bago ang itim na tinte na ulap ay napunit ng isang madugong linya, na nag-iwan sa likod ng isang malaking butas. Ang madugong linya ay nagpatuloy ng 1,000,000 kilometro bago inihayag ang 5 8th grade human race masters. Gayunpaman, sa sandaling ito, silang 5 ay pawang mapatla. Umaagos ang dugo mula sa mga sulok ng kanilang mga bibig, lalo na si Tian Shusho, na namumuno sa grupo. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng isang piraso ng puting papel, at ang kanyang dibdib ay bumagsak pa. Umaasa sa 5 Directions Array, silang 5 ay bumuo ng battle formation para makipaglaban ng direkta sa Royal Lord, kaya nakatadhana itong maging mahirap. Gayunpaman, sa sandaling ito, humagalpak ng tawa si Tian Shusho. Maghintay ka, aalis tayo. Nagpupumilit na mapanatili ang kanilang battle formation, iniluwa niya ang isa pang subo ng blood essence, pinaandar ang kanyang secret technique, at inakay si Zhong Chanhei at ang iba pa sa malayo. Isang nakakabigla na shockwave ng labanan ang sumabog mula sa likuran nila, kasama ang galit na dagandong ng Royal Lord. Human race, lilipol ko kayong lahat. Orihinal na pinlano niyang ihinto ang ilang mga master ng 8th grade human race saglit at kaladkarin sila sa away, ngunit bago pa niya magawa ang anumang bagay, nagkusa na sila. Pareho sila ng iniisip. Sa ilalim ng 5 Directions Array, ang magkasanib na pag-atake ng 5 master ng 8th grade ay hindi nagresulta sa anumang mga benepisyo, at lahat sila ay nasugatan. Si Tian Shusho, na siyang formation ay lumakad pa nga sa gilid ng buhay at kamatayan, ngunit ang resulta ay nagpakita na walang alinlangan na ito ang tamang tugon. Hiniram ang maikling sandaling ito ng paglaban, ang anyo ng Royal Lord ay biglang nanlamig nang dumating ang Chaos Spirit King, na humahabol sa kanya mula sa likuran. Kapag nag-away ang dalawang master na ito, paano sila magkakaroon ng lakas para alalahanin si Tian Shusho at ang iba pa? Ito ay isang tunay na labanan ng buhay at kamatayan. Kung walang malaking lakas ng loob, magiging mahirap na makamit ang gayong tagumpay. Sa kabutihang palad, ang magigiting na sundalo ng human race ay hindi kailanman nagkukulang sa lakas ng loob, lalo na ang mga tulad ni Tian Shusho, na isang veteranong 8th grade. Ang paghahanap ng pagkakataon na mabuhay sa isang desperado na sitwasyon ay palaging kanilang kakayahan.
Si Tian Shusho at ang iba pang 5 ay pansamantalang nakatakas mula sa krisis na ito, ngunit ang kanilang mga pinsala ay medyo malubha at kailangan nilang agad na gumaling. Muling nagsagupaan ang Royal Lord at ang Chaos Spirit King, na winasak ang kaguluhan at winasak ang kawalan. Gayunpaman, kahit na may mga pagkakaiba sa lakas sa pagitan ng mga Peak Master na tulad nila, hindi madaling matukoy kung sino ang mas malakas. Ang huling resulta ng labanang ito ay malamang na ang Royal Lord ay muling tumakas habang ang Chaos Spirit King ay patuloy na hinahabol siya. Sa kabilang panig, naramdaman ni Yang Kai na malapit na siyang mamatay. Matapos makuha ang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, tumakas si Yang Kai dala ang Thunder Shadow. Habang nasa daan, bagamat nakahanap siya ng ilang pagkakataon upang pagalingin ang kanyang mga sugat, madalas siyang nadiskubre ng mga master ng Black Ink Clan, na pinipilit siyang tumakas muli na may napakakaunting epekto sa pagpapagaling. Nararamdaman na niya ang momentum ng pagtitipon ng mga master ng Black Ink Clan sa rehiyong ito, at tila ang pagkawala ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill ay labis na ikinagalit ng Black Ink Clan. Sa ngayon, hindi maganda ang kanyang kalagayan, at ang Thunder Shadow ay mas malala pa, hindi niya kayang makipaglaban sa mga master ng Black Ink Clan. Patuloy lamang na mailipat ni Yang Kai ang kanyang posisyon at makahanap ng oras para makabawi. Ngunit kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal at wala na siyang matatakbuhan at kakailanganing makipaglaban hanggang kamatayan kasama ang maraming master ng Black Ink Clan. Kailangan niyang humanap ng ligtas na lugar para makapagpagaling. Gayunpaman, kahit na ang Universe Furnace World ay malawak at walang hangganan, at ang terrain ay komplikado, napakahirap na makahanap ng ligtas na lugar, lalo na dahil ang Black Ink Clan ay kasalukuyang naghahanap sa kanya. Habang siya ay tumakas, si Yang Kai ay nag-iisip din ng isang countermeasure. Matapos ang pag-iisip tungkol dito, isa lamang ang lugar na maaari niyang itago. Ang Endless River na napapabalitang sumasaklaw sa buong Universe Furnace World, kung siya ay nagtatago sa ilog na iyon, kahit gaano pa karaming tao ang ipinadala ng Black Ink Clan, maaaring hindi nila matuklasan ang kinaroroonan nito. Gayunpaman, ang ilog na ito ay pinalapot mula sa magulo at sirang Dawmark, kaya kung ang isa ay magtatago sa loob nito at maanod ng Dawmark na ito, magkakaroon ng malaking panganib. Sa ilang sandali, nag-alinlangan si Yang Kai. Ang pinakamahalagang dahilan ay hindi niya alam kung gaano siya kalayo sa Endless River. Anuman, ito ay isang paraan. Habang tumakas si Yang Kai, hinanap niya ang lokasyon ng Endless River. Sa panahong ito, paminsan-minsan ay makakatagpo siya ng ilang master ng Black Ink Clan na sinusubukang hanapin ang kanyang lokasyon, kaya wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang space ability para makatakas. Martial Pick, Kabanata 5762. Sa ilog. Umaasa sa kanyang instincts, tumakas si Yang Kai sa direksyon ng Endless River, ngunit wala pa rin siyang mahanap na bakas nito, na nagpaisip sa kanya kung napunta siya sa maling direksyon. Ngunit kung ang Endless River na ito ay talagang tumakbo sa buong Universe Furnace World, kung saan-saan man siya magpunta, sa huli ay makakatagpo niya ito. Habang tumatakas, ginamit na ni Yang Kai ang kanyang Great Dao para ganap na pinuhin ang Chaos Body na lumunok ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill at itinago ito. Biglang napuno ng hagong ang mundo habang nanginginig ang Great Dao. Ang ebolusyon ng Universe Furnace ay nagsimula muli. Ilang beses na ba? Hindi maalala ni Yang Kai kung ito na ang ika-6 o ika-7 pagkakataon. Mabilis siyang huminto at itinoon ang pansin sa mga pagbabago sa paligid niya. Sa tuwing umuusbong ang Universe Furnace, ito ang proseso ng pagbabago ng kapangyarihan ng Great Dao mula sa kaguluhan tungo sa kaayusan. Pagkaraan ng 9 na beses, ang mga basag na Dao marks na pumuno sa mundo sa loob ng hurno ay hindi naiiral, na ginagawa itong hindi naiiba sa labas ng mundo. Ito ay isang napakahimala na ebolusyon. May pakiramdam si Yang Kai na kung mauunawaan niya ang evolusyonaryong sikretong ito ay magiging isang mahusay na ani para sa sinumang cultivator, marahil ay isang kaaya-ayang sorpresa. Noong nakaraan, sinubukan niyang pagnilayan ang mga pagbabagong ito, ngunit hindi siya nakakuha ng anumang mga resulta. This time, mas malala pa ang kalagayan niya. Di nagtagal, natapos ang ebolusyon. Ang magulong pakiramdam ng mundo sa loob ng mundo ng furnace ay talagang naging mas malabo, at ang mga basag na Dao marks ay naging mas manipis, sa halip ay bumubuo ng ilang malambot na embryonic na Great Dao. Ang invisible fog na bumabalot sa buong Universe Furnace ay unti-unting inalis ng Great Dao. Sa sandaling ito, 2 divine senses ang nagunat mula sa kawalan at sinisiyasat ang kanyang posisyon. Naging itim ang mukha ni Yang Kai habang nagmamadaling ginamit ang kanyang space divine ability para makatakas, ang pangunahing kaguluhan ay naging mas payat,
kaya maging ang investigasyon mula sa Divine Sense ay naging mas epektibo. Pagkaraan ng ilang sandali, dalawang territory lords ang sumugod mula sa magkaibang direksyon, ngunit si Yang Kai ay wala kahit saan. Gayunpaman, ang mga natitirang pagbabago-bago ng Space Force sa lugar na ito ay walang alinlangan na ipinaliwanag ang lahat. Mabilis nilang ginamit ang Black Ink Nest para magpadala ng mensahe sa nakapaligid na puwersa para magtipon. Sa kabilang panig, lumitaw si Yang Kai kasama ang kanyang Thunder Shadow, ganap na pagod. Hindi pa niya sinubukang mag-teleport ng napakaraming beses kasama ang isang kasama sa parehong antas ng paglilinang gaya niya. Kung ikukumpara sa kanya lamang, ang pagkonsumo ay walang alinlangan na ilang beses na mas malaki. Habang nag-aalala siya kung ano ang susunod na gagawin, bigla siyang nakaramdam ng kung ano at ipinadala ang kanyang Divine Sense upang mag-imbestiga. Sa susunod na sandali, ang tunog ng umaagos na tubig ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso. Walang katapusang ilog. Tuwang-tuwa si Yang Kai. Tila tama ang kanyang nararamdaman. Talagang tumatakas siya sa direksyon ng Endless River hanggang ngayon. Nagmamadaling hinihimok ang kanyang katawan, dinala ni Yang Kai ang Thunder Shadow at lumipad patungo sa Endless River. Hindi nagtagal, nakita niya ang napakagandang ilog na tila walang pinanggalingan o wakas. Sa puntong ito, talagang medyo nag-aalangan si Yang Kai. Ang pagtatago sa Endless River ay walang alinlangan ang tanging paraan palabas ngayon. Ang maraming mga master ng Black Ink Clan ay nagtipon dito upang hanapin siya, at sa kanyang kasalukuyang kalagayan, kung hindi siya gumaling sa lalong madaling panahon, siya ay napapaligiran maaga o huli. Sa oras na iyon, imposibleng makatakas siya. Ngunit kung talagang gusto niyang pumasok sa Endless River na ito, hindi alam ni Yang Kai kung ano ang kanyang makakaharap. Pagkatapos ng lahat, ang ilog na ito ay hindi ligtas. Ngunit ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito, walang ibang pagpipilian. Kinagat ni Yang Kai ang kanyang mga ngipin at ginamit ang kanyang lakas para protektahan ang kanyang sarili at ang walang pagod na Thunder Shadow sa kanyang balikat. Paglukso, tahimik siyang tumalon sa ilog, hindi man lang nagdulot ng kahit isang splash. Ang human race ay nakakuha ng maraming impormasyon tungkol sa Universe Furnace World, kabilang ang impormasyon tungkol sa Endless River, na lahat ay ibinigay ng Blood Crow. Gayunpaman, bagaman binanggit ng impormasyon ang Endless River, hindi nito binanggit kung ano ang mangyayari kung ang isa ay nahulog dito. Iniisip ni Yang Kai na alinman sa Blood Crow ay hindi isinasaalang-alang ang puntong ito, o lahat ng mga nahulog sa ilog ay namatay, kaya walang impormasyon na nalik. Ngunit anuman ang mangyari, ang pagpasok sa Endless River na ito ay isang lubhang mapanganib na hakbang. Hindi nagtagal ay nagdusa si Yang Kai. Sa sandaling nahulog siya sa Endless River, naramdaman niya ang siksik na sirang Dao Mark sa paligid niya, na parang hindi mabilang na Chaos Body ang sabay na umaatake sa kanya. Sa katunayan, ito ay totoo. Ang Chaos Body ay pinalapot mula sa basag na Dao Mark, kaya ang epekto ng nabasag na Dao Mark ay hindi naiiba sa mga pag-atake ng Chaos Body. Kahit na nakabantay siya, naramdaman pa rin ni Yang Kai na nanlalambot ang kanyang katawan at hindi siya makatawag ng anumang lakas. Ang kanyang katawan ay patuloy na lumubog, at lahat ng uri ng hindi maipaliwanag na emosyon ay napuno sa kanyang puso, na naging sanhi ng kanyang kawalan ng pag-asa. Napakalakas ng Black Ink Clan, makakalaban kaya sila ng human race. Bagamat maaari na ngayong makipagkumpetensya ang dalawang race sa isa't isa, ang Black Ink Clan ay mayroon pa ring ilang makapangyarihang masters na hindi pa lumilitaw, pati na rin ang tunay na pagkatao ni Black Ink na nais-aled sa Primordial Heaven's Source Grand Restriction. Kahit nalipulin ng human race ang lahat ng Black Ink Clan, nang walang paraan upang harapin si Mo, ang Black Ink, imposibleng wakasan ang digmaang ito na nagsimula mula noong sinaunang panahon. Ito ay isang kalaban na kahit si Kang at siyam pang martial ancestors ay nabigong talunin. Bakit kailangan niyang ipaglaban ang pinakamagandang kalidad na heaven opening pill na iyon? Ngayong napapaligiran na siya ng mga kaaway, wala na siyang paraan. Sa napakaraming nakakagambalang pag-iisip na samasagi sa kanyang isipan, hindi napigilan ni Yang Kai na lumubog sa Endless River na ito, hindi na binibigyang pansin ang mga kaguluhan sa labas ng mundo, na naging bahagi ng Endless River na ito. Ito ay isang magandang pagtatapos. Bigla niyang napagtanto kung bakit hindi binanggit ng impormasyong ibinigay ng Blood Crow ang mga kahihinatnan ng pagkahulog sa ilog. Dapat nawala na yung mga nahulog sa ilog, diba? Isang malamig na pakiramdam ang kumalat mula sa kanyang isipan, tulad ng isang sumisikat na araw, at lahat ng kanyang nakakagambalang mga kaisipan ay agad na natangay. Mabilis na ginamit ni Yang Kai ang kanyang lakas upang patatagin ang kanyang paglubog ng katawan at hindi napigilan ang pagpawis ng malamig. Ang Endless River na ito ay talagang kakaiba.
Kung hindi dahil sa Soul Warmang Lotus na nagpoprotekta sa kanya sa kritikal na sandaling ito, talagang hindi siya magkakaroon ng magandang wakas. Ang epekto ng basag na Dowmark mula sa lahat ng direksyon ay naglalaman ng lahat ng uri ng misteryosong kapangyarihan na sadyang hindi kayang labanan ng isang tao. Ang kapangyarihang ito ay nakahugot sa pinakabanayad na mga kapintasan sa puso ng isang tao at patuloy na pinalalaki ang mga ito. Ito ay hindi lamang ang kapangyarihan ng tukso, ngunit ang mga kababalaghan ng Great Daw. Agad na naging mapagbantay si Yang Kai at pinaandar ang Soul Warmang Lotus para protektahan ang kanyang sarili. Paglingon niya, nakita niya na ang Thunder Shadow na nakayuko sa kanyang balikat ay may mapayapang tingin sa mukha nito at ang mga leopard na mata nito ay nawalan ng liwanag. Halata na naapektuhan din ito, at maging ang pisikal na katawan nito ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagbagsak. Sa ganitong uri ng lugar, kapag bumagsak ang isang katawan, tiyak na mamamatay sila ng walang libing. Ang dila ni Yang Kai ay kumikislap na parang kidlat habang siya ay sumigaw. Thunder Shadow. Dahan-daang ibinaling ni Thunder Shadow ang kanyang ulo upang tingnan siya, ngunit wala siyang balak na tumugon, na para bang tinanggap na niya ang kasalukuyang sitwasyon. Naging balisa si Yang Kai. Sa pagprotekta sa kanya ng Soul Warmang Lotus, maaari niyang pansamantalang patatagin ang kanyang estado ng pag-iisip, ngunit wala ito sa Thunder Shadow. Kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal bago mamatay ang Thunder Shadow. Ang nabasag na si Dowmark ay bumagsak sa kanya mula sa lahat ng direksyon, at ang impluensya ng mga basag na Dowmark na ito ang naging dahilan upang kumilos sila ng Thunder Shadow na kakaiba. Dahil iyon ang nangyari, naisip na lamang niya ang isang paraan upang ihiwalay ang nakapaligid na basag na Dowmark. Agad na na-activate ni Yang Kai ang kapangyarihan ng Space and Time Great Daw at ipinatawag ang sarili niyang Space-Time River, na naging water dragon na pumulupot sa kanyang katawan. Pinoprotektahan siya at ang Thunder Shadow, na naghihiwalay sa kanya mula sa Endless River na tubig. Sa susunod na sandali, biglang nakabawi ang Thunder Shadow, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at kaba. May kakaiba sa ilog na ito. Ito ay hindi lamang kakaiba, ito ay simpleng kasamaan sa sukdulan. Kahit na ang isang eksperto tulad ni Yang Kai ay muntik nang mahulog sa bitag na ito, lalo pa ang 8th grade human race at territory lords. Marahil kahit na ang mga nasa antas ng Pseudo-Royal Lord ay hindi magkakaroon ng magandang wakas kung mahulog sila sa ilog na ito. Ang tanging tanong ay kung kaya ng 9th grade at Royal Lord ang pagguho ng ilog. Oo, ungol ni Yang Kai, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang sinusuri ang kanyang miniature universe. Hindi niya ito gaanong pinansin ngayon, ngunit nang i-activate niya ang Space-Time River, natuklasan niyang kakaiba rin ang kinikilos ng kanyang miniature universe. Ang tubig ng Endless River ay hindi lamang naghugas ng kanyang katawan, ngunit naapektuhan din ang kanyang isip, at kahit na nakakaapekto sa miniature universe. Sa sandaling ito, sa loob ng miniature Anvirs, ang World Tree ay patuloy na umuugoy, na bumubuo ng isang higanteng multo ng korona ng puno na naging isang hindi nakikitang kalasag, tulad ng isang payong ng ulan na humaharang sa magulong puwersa mula sa labas ng mundo. Biglang nakaramdam ng matinding takot si Yang Kai. Kung hindi dahil sa World Tree na tinatakan ang kanyang miniature universe, kahit na maaari niyang gamitin ang Soul Warmang Lotus para takasan ang impluensya ng kanyang isip, ang kasalukuyang lakas ng kanyang miniature universe ay malamang na labis na kontaminado. Kapag ang tubig ng ilog ng Endless River ay naaagnas sa kanyang katawan, ang miniature universe ay mapupuno ng isang malaking halaga ng magulong at pira-pirasong Dowmark, at ang kanyang sariling lakas ay lubhang maaapektuhan. Sa oras na iyon, hindi banggitin ang pagpapanatili ng kanyang orihinal na lakas, magiging mabuti kung hindi siya bumaba sa grado. Ang mga panganib ng Endless River na ito ay talagang imposibleng bantayan. Maaaring kumpirmahin na kahit na ang isang 9th grade human race cultivator ay pumasok sa Endless River na ito, hindi sila magkakaroon ng magandang wakas. Kahit na kaya nilang labanan ang tubig ng ilog, makakaapekto pa rin ito sa kadalisayan ng kanilang lakas. Ang Soul Warmang Lotus at ang World Tree ay nakatulong ng malaki kay Yang Kai sa pagkakataong ito. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang sarili pansamantala, ngunit kailangan niyang i-activate ang Space-Time River upang protektahan ang Thunder Shadow, na medyo nakakapagod sa kanyang Great Daw power. Gayunpaman, hindi ito masyadong magulo, kaya maingat itong kinokontrol ni Yang Kai para bawasan ang laki ng Space-Time River at bawasan ang kanyang pagkonsumo. Hanggang sa nakabalot ang Space-Time River sa Thunder Shadow ay tumigil siya. Para sa kanyang sarili, hindi niya kailangan ng anumang proteksyon, sapat na ang Soul Warmang Lotus at ang World Tree. Bagamat ang proseso ay medyo magulo, sa pangkalahatan, walang panganib.
Tila ang pagpasok sa Endless River na ito ay ang tamang desisyon. Wala ng mga master ng Black Ink Clan dito para istorbohin sila, kaya sinabi lang ni Yang Kai. Pumunta ka at magpagaling. Tumanggo si Thunder Shadow at tahimik na kumuha ng Space Ring, nagbuhos ng ilang healing pill mula rito, at nilamon ang mga ito. Bagamat nagmula ito sa monster race at marami sa mga spirit pills na pinino ng human race ay walang silbi dito, maaari pa rin itong gamutin ang mga sugat nito. Ito ay nabugbog ng husto na ito ay nasa bingit ng kamatayan, kaya kailangan ng ilang oras upang makabangon. Kumuha din si Yang Kai ng ilang healing pill at ibinuhos ito sa kanyang bibig, tahimik na inaayos ang kanyang paghinga. Martial Pick, Kabanata 5763. Malalim. Ang mga pinsala ni Yang Kai ay medyo malala, ngunit ang kanyang sariling kakayahan sa pagbawi ay medyo malakas, kaya ang mga pinsala sa kanyang katawan ay hindi isang malaking bagay. Kaya lang, nagkaroon siya ng kaunting pinsala sa kanyang kaluluwa noong ginamit niya ang Soul Shattering Spike para harapin ang Pseudo Royal Lord, kaya kailangan niya ang Soul Warming Lotus para dahan-dahan itong gumaling. Sa kabutihang palad, isang beses lang niya ginamit ang Soul Shattering Spike, kaya hindi masyadong seryoso ang injury sa kanyang soul. Ang lalaki at leopardo ay kalmadong gumaling sa tubig ng ilog, na hinayaan ang tubig na mahugasan sa ibabaw nila habang sila ay nanatiling hindi gumagalaw. Sa labas ng mundo, gayunpaman, dahil sa pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill, isang bagyo ng dugo ang napukaw. Parami ng parami ang mga master ng Black Ink Clan na ipinatawag at natipon sa rehiyong ito, lahat sila ay lumilingon sa paligid upang makipaglaban sa mga puwersa ng human race na naririto na. Sa ilalim ng paulit-ulit na pagbabago ng Universe Furnaces Great Daw, ang sitwasyon dito ay naging mas malinaw, hindi katulad noong nakaraan, kung saan hindi sila nakatagpo ng isang buhay na nilalang sa mahabang panahon. Ngayon, ang mga master ng human race at Black Ink Clan ay nagtipon na lahat, at sa tuwing magkikita sila, isang madugong labanan ang susugod. Sa una, dahil ang Black Ink Clan ay may malaking bilang ng mga master, ang human race ay dumanas ng ilang mga pagkalugi, ngunit sa paglipas ng panahon, ang human race ay unti-unting napapansin na may mali, lalo na't si Tian Shushu at ang iba pa ay nagkalat ng balita, nagsimulang magtipon ang mas maraming human race cultivators. Nakakuha si Yang Kai ng pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill at kasalukuyang tinutugis ng mga master ng Black Ink Clan, hindi alam ang kanyang kapalaran. Paano nila ito hinayaan? Ang nag-iisang pinakamagandang kalidad na Heaven Opening Pill ay katumbas ng pagsilang ng isang 9th grade master, hindi pa banggitin ang posisyon ni Yang Kai sa human race. Ano man ang mangyari, hindi nila mapapayagan ang Black Ink Clan na magtagumpay. Sa tulong ng communication bead na dala niya, lahat ay nagtipon-tipon. Matapos matanggap ni Uyang Lai, isang bagong na-promote na cultivator ng 9th grade, ang balita at sumugod, ang sitwasyon ay ganap na nawala sa kontrol. Sa malawak na kawalan, halos makikita ng isa ang labanan sa pagitan ng mga master ng human race at Black Ink Clan sa lahat ng dako. Ang mga dakilang labanan ay naging sanhi ng panginginig ng mundo sa loob ng Pagan. Sa Endless River, sina Yang Kai at Thunder Shadow, na nagpapagaling ng kanilang mga sugat, ay ganap na walang kamalayan tungkol dito. Matapos uminom ng maraming spirit pills, unti-unting bumuti ang mga sugat ni Yang Kai at Thunder Shadow. Pagkaraan ng hindi kilalang yugto ng panahon, naramdaman ni Yang Kai na ang kanyang mga pinsala ay hindi na problema, at ang pinsala sa kanyang kaluluwa ay hindi na gaya ng dati. Sa pagpapakain ng Soul Warming Lotus, ilang sandali na lamang bago siya naka-recover, at ang menor de edad na pinsalang ito ay hindi nakaapekto sa kanyang lakas. Matapos suriin ang kondisyon ni Thunder Shadow, bagamat ang bilis ng pagbawi ng huli ay hindi mabagal, hindi pa rin ito kasing bilis ng kay Yang Kai. Sa sandaling ito, ang karamihan sa kanyang mga pinsala ay gumaling at siya ay nakabalot pa rin sa Spacetime River. Tila naramdaman ang paggalaw ni Yang Kai, dahan-dahang binuksan ni Thunder Shadow ang kanyang mga mata at sinabing, "Okay lang ako." Napakalakas din ng pangangatawan ng monster race. Bagamat muntik na siyang bugbugin ng Pseudo Royal Lord, hanggat hindi siya napatay on the spot, hindi masyadong mahirap para sa Thunder Shadow na makabawi. Bahagyang tumanggo si Yang Kai at hindi nagmamadaling umalis. Sa halip, tumingin siya sa ibaba at tumitig saglit bago nagpadala ng voice transmission. Ano sa palagay mo ang nasa loob ng Endless River na ito? Ang pinakamisteryoso at pinakamagandang bagay sa Universe Furnace ay walang alinlangan itong Endless River, isang ilog na pinalapot mula sa pinakadalisay at pinakamagulo ng Dawmarks. Halos dumaan ito sa buong Universe Furnace World. Noong unang nakita ni Yang Kai ang Endless River na ito,
hindi na niya ito masyadong inisip, at sa oras na iyon, masyado siyang nakatutok sa paghahanap ng pinakamagandang kalidad na heaven-opening pill para isipin ito. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang paggamit ng Endless River upang makatakas at pagalingin ang kanyang mga sugat ay nagbigay sa kanya ng ilang ideya. Ang Endless River ba na ito ay talagang kasing simple ng tila sa ibabaw. Ang Universe Furnace ay ang pinakamahiwagang kayamanan sa mundong ito, at ang pinakamisteryosong pag-iral sa loob ng pinakamahiwagang kayamanan na ito ay malamang na iba pa. Nang marinig ang tanong na ito, agad na naging mapagbantay si Thunder Shadow. Ano ang gusto mong gawin? Bagamat isa lamang itong monster race body, malabo nitong maramdaman na nag-iisip si Yang Kai ng isang uri ng mapanganib na ideya. Ang pangunahing katawan niya ay hindi kailanman naging isa na tumira. Oo naman, sinabi ni Yang Kai. Kung wala nang iba pang nangyayari, bakit hindi tayo pumasok at tingnan? Hindi nakaimik si Thunder Shadow. Anong ibig mong sabihin na walang nangyayari? Marami pa ring pinakamagandang kalidad na heaven-opening pill na nakakalat, at ang Black Ink Clan ay may napakaraming master na gustong pumatay sa kanila, kaya paano sila magiging ligtas? Sinabi ni Yang Kai. Marahil ay maraming Black Ink Clan masters ang naghahanap sa akin ngayon, at walang kakulangan sa Pseudo Royal Lord. Baka hinahanap na rin ako ng Chaos Spirit King na iyon. Kung lalabas ako, magtatago muna ako saglit, kaya mabuti pang manatili muna ako dito hanggang sa lumipas ang bagyo. May sense ang sinabi mo. Kudlit. Bahagyang kumunot ang noo ni Thunder Shadow bago sinabing. Ikaw ang boss, ikaw ang may huling salita. Tumanggo si Yang Kai. Kung gayon, tingnan natin. Pagkasabi nito, agad siyang lumubog, ang Thunder Shadow na sumusunod malapit sa likuran, ang space-time river na umiikot sa paligid niya, na humaharang sa epekto ng magulong puwersa. Ang Endless River na ito ay tila napakalawak at malalim mula sa labas, ngunit mayroon pa ring limitasyon. Gayunpaman, nang lumubog sila, natuklasan ni Yang Kai na may mali. Ayon sa kanyang sentido, sapat na siguro ang lalim na ibinaon niya at ng Thunder Shadow para tumagos sa buong ilog, ngunit sa totoo lang, nasa tabi pa rin nila ang magulong tubig ng ilog, na para bang nahulog sila sa walang katapusang bangin. Sa loob ng Endless River na ito ay talagang isa pang universo. Agad na naging maingat si Yang Kai. Bukod dito, habang mas malalim ang kanilang paglubog, mas lumalakas ang epekto ng magulong tubig ng ilog. Paminsan-minsan, magkakaroon ng ilang magulong undercurrents. Ang kapangyarihan ng Soul Warmang Lotus ay patuloy na umaagos, pinoprotektahan ang isipan ni Yang Kai upang hindi siya maabala ng magulong puwersa. Sa loob ng kanyang miniature universe, ang higanteng parang payong na canopy ng World Tree clone ay naging mas kondensado. Matapos lumubog sa hindi malamang tagal ng panahon, biglang naramdaman ni Yang Kai na parang hindi na siya makatagal. Kahit na pinoprotektahan ng Soul Warmang Lotus ang kanyang isip at pinipigilan ng Subtree ang kanyang miniature universe, hindi pa rin maiiwasan ang paglilinis ng magulong puwersa. Ang Dragon Vein na isang hakbang na lang mula sa pagiging isang Divine Dragon ay talagang hindi nakayanan ang kaagnasan ng magulong tubig ng ilog. Nang walang ibang pagpipilian, maaari lamang gamitin ni Yang Kai ang kanyang sariling space-time river para balutin ang kanyang sarili at ang Thunder Shadow, na nagpapahintulot na bumaba ang pressure. Ngunit ngayon, ang pagkonsumo ng kanyang Great Daw ay masyadong malaki. Noong una, kailangan lang niyang balutin ang Thunder Shadow sa kanyang space-time river, ngunit ngayon, hindi lang niya kailangang protektahan ang Thunder Shadow, ngunit kailangan din niyang protektahan ang kanyang sarili, na katumbas ng dobleng halaga. Ang kapangyarihan ng Great Daw ay ang pag-unawa at pag-iipon ni Yang Kai ng kanyang sariling Great Daw. Kung ubusin niya ito ng sobra, tiyak na makakaapekto ito sa pundasyon ng kanyang Great Daw. Sa patuloy na paglubog, parang wala na talagang katapusan, at lumakas ang pressure, dahilan para pawisan ang noo ni Yang Kai. Naramdaman ni Thunder Shadow na may mali at mabilis na nagpadala ng voice transmission. Panahon na para umakyat. Kung hindi siya nagtimpi sa pagkonsumo, baka dito siya makulong. Sa oras na iyon, ang kapangyarihan ng Great Daw ni Yang Kai ay mauubos at ang space-time river ay magiging mahirap na mapanatili, kaya siya at ang kanyang pangunahing katawan ay tiyak na mamamatay dito. Naramdaman din ni Yang Kai na oras na para umakyat, ngunit may kakaiba sa Endless River na ito. Siya ay lumubog na ng malalim, ngunit hindi pa rin siya umabot sa dulo. Kung aakyat lang siya ng ganito, hindi siya makontento. May pakiramdam siya na ang Endless River na ito ay hindi kasing simple ng tila. Saglit na nagmumuni-muni, patuloy na lumubog si Yang Kai, ngunit ginagamit pa rin niya ang kanyang Great Daw. Ang kanyang Great Daw ay hindi limitado sa Great Daw of Time and Space.
Kasama sa mga masigasig niyang nilinang noon ang alchemy daw, spear daw, at artifact refining daw. Sa Celestial Phenomenon Sea, nasipsip at napino niya ang maraming ilog ng Great Daw, na bawat isa ay naglalaman ng iba't ibang puwersa ng Great Daw. Masasabing ang Daw Mark sa kanyang miniature universe ay halos lahat-lahat, ang pagkakaiba lamang ay ang kanilang mga natamo. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga cultivator mula sa Void World ay nagkaroon ng mga tagumpay sa maraming Great Daw. Ang miniature universe ay may maraming Great Daw, kaya ang mga cultivator mula sa Void World ay maaaring linangin ang marami sa kanila. Kung hindi niya nakuha ang ani mula sa Celestial Phenomenon noon, ang mga cultivator sa kanyang miniature universe world ay maaaring walang mga tagumpay o makakakuha lamang ng mga benepisyo mula sa ilang Great Daws na mayroon siya. Ang Spear Daw, Sword Daw, Array Formation Daw, Artifact Refining Daw, Saber Daw. Maraming puwersa ng Great Daw ang na-activate at sinuportahan ang Space-Time River. Nang makita ito ng Thunder Shadow, nagmamadali rin itong na-activate ang Great Daw nito. Bilang isang Shadow Leopard, likas na bihasa ito sa Art of Concealment, at pagkatapos maging isang Great Emperor, naintindihan nito ang Daw of Thunder. Sa sandaling ito, nang i-activate nito ang Great Daw nito, naging sanhi ito ng pagkidlat sa labas ng Space-Time River at naging ilusyon at lubhang kakaiba. Sa pagtutulungan nilang dalawa, nabawasan ng husto ang pressure sa kanila. Oo naman, ang pinakamahusay na paraan upang sugpuin ang magulong tubig ng ilog ay ang paggamit ng kumpletong Great Daw. Habang ina-activate ang kanyang Great Daw, nagreklamo si Thunder Shadow. Paano ka nakaligtas ng ganoon katagal? Isa lang itong Endless River, alam kung gaano ito kadelikado sa loob, gusto pa rin niya itong tuklasin. Sa napakatapang na personalidad, nagulat si Thunder Shadow na buhay pa siya. Natawa si Yang Kai. Kung mamamatay ako, paano ka ipanganganak? Magsalita ka na parang anak mo ako. Kudlit, biglang natahimik si Thunder Shadow. Habang sila ay patuloy na lumulubog ng mas malalim, ang mga undercurrent sa ilog ay naging mas marahas, bawat isa sa kanila ay kumakain ng marami sa kanilang Great Daw at naging sanhi ng Space-Time River na manginig ng husto. Sa sandaling ito, hindi maiwasan ni Yang Kai na isipin ang pag-atres. Ang dahilan kung bakit siya nakapagtiyaga noon ay dahil hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, ngunit kung patuloy siyang magtitiyaga ngayon, baka hindi na siya makabalik. Kapag naubos na niya ang kanyang Great Daw, magiging mahirap para sa kanya na mapanatili ang Space-Time River. Sa huli, si Yang Kai ay mayroon lamang bigla ang salpok na tuklasin ang Endless River. Sayang lang kung wala siyang makukuha, pero hindi sulit na magsapalaran ng sobra. Gayunpaman, nang malapit nang umatras si Yang Kai, biglang naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Bahagya niyang naramdaman na ang paligid na kaguluhan ay tila sumailalim sa ilang uri ng pagbabago, na parang hindi na ito kasing dalisay. Biglang nakaramdam ng masamang pakiramdam si Thunder Shadow. Kahit na ang paglilinang nito ay kapareho ng kay Yang Kai, hindi maliit ang agwat ng lakas sa pagitan nila. Hindi nito maramdaman ang anumang bagay na ma-detect ni Yang Kai, kaya hindi nito alam kung ano ang nahanap ni Yang Kai na nagpa-excite sa kanya. Oo naman, sa susunod na sandali, nagpatuloy si Yang Kai sa pagsisid ng mas malalim at mas mabilis. Hindi napigilan ni Thunder Shadow ang buntong hininga at lunukan ang kanyang mga salita ng panghihikayat. Dahil gusto ng kanyang pangunahing katawan na kunin ang panganib na ito, maaari lamang niyang ipagsapalaran ang kanyang buhay upang samahan siya. Hindi niya kayang iwanan ang kanyang pangunahing katawan at tumakas. Ngunit hindi nagtagal, napagtanto ni Thunder Shadow na may mali at nagtatakang nagtanong. Itong ilog. May nagbago. Pagkatapos ng lahat, siya ay itinuturing pa rin na isang ikawalong utos, kaya kahit na napansin niya ito ng kaunti kay Yang Kai, nagawa pa rin niyang mapansin ito. Tumanggo si Yang Kai. Mukhang may mga kakaibang pagbabago. Martial Peak, Kabanata 5764. Tinuturo ng kaguluhan si Yin Yang. Sa kailaliman ng Endless River, nang ang magulong puwersa ay umabot na sa limitasyon nito, bigla itong sumailalim sa ilang uri ng mahimalang pagbabago, na naging dahilan upang maging interesado si Yang Kai, na dahilan din kung bakit siya nagpumilit na ipagpatuloy ang kanyang paggalugad. Kung tungkol sa kung ano ang pagbabagong ito, hindi masabi ni Yang Kai sa ngayon. Marahil kung patuloy siyang lumubog ng mas malalim, matutuklasan niya ito ng mas malinaw, ngunit malinaw na nararamdaman ni Yang Kai na bahagyang hangin na ang epekto sa kanya ng magulong tubig ng ilog sa paligid. Nabaliktad ba ito? Habang humihina ang epekto ng tubig sa ilog, natural na nabawasan ang pressure na kailangang tiisin ni Yang Kai, kaya hindi siya nagmamadaling umatras.
Ngayong nalampasan na niya ang pinakamahirap na bahagi, natural na oras na para tuklasin ang loob ng Endless River na ito. Si Yang Kai ay may mahinang pakiramdam na malapit na niyang hawakan ang ilang mga lihim na hindi alam sa mundo. Noong nakaraan, maaaring may mga taong gustong tuklasin ang Endless River, ngunit imposibleng maabot nila ang ganoong kalaliman. Ang dahilan kung bakit nakarating si Yang Kai dito ay hindi lamang dahil sa kanyang sariling akumulasyon, kundi dahil din sa mga panlabas na puwersa. Proteksyon man ito ng Soul Warming Lotus o ang pagsupil ng Subtree sa kanyang miniature universe, wala sa mga kondisyong ito ang maaaring matugunan ng mga ordinaryong tao. Wala kahit isang 9th grade human race master. Bukod dito, sa mga tuntunin ng mga tagumpay sa Great Dao, si Yang Kai ay hindi mas mababa sa sinumang 9th grade human race cultivator. Ang kulang sa kanya ay ang kanyang cultivation level lamang. Sa walang katapusang ilog na ito, ang kapangyarihan ng Great Dao ang kanyang pinakamalaking pag-asa, at ang kanyang antas ng paglilinang ay pangalawa. Sa makatuwid, halos nakatitiyak si Yang Kai na walang sino man ang nakarating sa lugar na ito noon pa, lalo pang tuklasin ang kailaliman ng Endless River. Sa loob ng Endless River, ito ay orihinal na madilim at madilim, ngunit sa isang punto, ang umaalo na magulong tubig ng ilog sa paligid nito ay nagsimulang lumiwanag ng mahina. Dalawa lang ang kulay, dilaw at asol. Sa una, ang mga nakakasilaw na ilaw na ito ay hindi masyadong halata, ngunit habang mas malalim ang paglubog ni Yang Kai sa ilog, naging mas concentrate din ang mga ito. Sa abot ng mata, ang mga ilaw na ito ay parang mga laso na lumulutang sa ilog, umaagos kasama ng mga alon at sumasalamin sa kagandahan ng ilog. Ang kulay ng liwanag na ito ay nagbigay kay Yang Kai ng napakapamilyar na pakiramdam, at ang aura na ipinalabas nito ay hindi pamilyar sa kanya. Naliwanagan si Yang Kai at biglang namulat. Ang magulong puwersa dito ay nahahati sa yin at yang. Mukhang malalim din ang iniisip ni Thunder Shadow, ngunit sa huli, hindi ito kasing kaalaman ng pangunahing katawan. Sa sandaling ito, tila nakakuha ito ng ilang mga insight, ngunit hindi ito malinaw. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Kai. Ang paglalakbay na ito upang tuklasin ang Endless River ay isang spur-of-the-moment na ideya, at maraming mga Black Ink Clan Masters sa labas na naghahanap sa kanya. Nais lamang niyang manatili sa ilog na ito ng ilang sandali at maghintay na lumipas ang limelight, ngunit hindi niya inaasahan na magkakaroon ng hindi inaasahang ani. Talagang nasaksihan niya ang kadakilaan ng magulong puwersang paghihiwalay sa yin at yang, na hindi gaanong kalalim sa malaking ilog na ito. Ito ang ebolusyon ng Great Dao, ang dibisyon ng Primal Chaos. Huminto siya sa paggalaw at itinoon ang kanyang atensyon, tahimik na naiintindihan ang mga pagbabago sa nakapalibot na Great Dao. Pagkaraan lamang ng mahabang panahon ay bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, tila nawawala sa pag-iisip, gumagalaw ang kanyang figure habang patuloy na inakay ang Thunder Shadow pababa. Habang pababa siya, mas kitang-kita ang kulay dilaw at asol na mga laso. Sa isang punto, ang larangan ng pangitain ni Yang Kai ay ganap na napuno ng dilaw at asol na liwanag, na nakasisilaw sa kanya. Sa puntong ito, hindi na natukoy ni Yang Kai ang kahit kay titing na bakas ng magulo at pira-pirasong Dao Mark. Ito ang lugar kung saan nag-condensed si Yin at Yang Great Daos. Ang dalisay at primal na kapangyarihan ay umusbong dito, na bumubuo sa pinakahuling kalaliman ng Yin at Yang Great Dao. Sina Yang Kai at Thunder Shadow ay halos lumalangoy sa Great Dao River. Si Yang Kai ay parehong nasa sabik at nagsisisi. Ang ikinatuwa niya ay ang Great Dao dito ay napakadalisay at mayaman na ang sinumang pumunta rito ay maaaring sumipsip at magpino nito, na mabilis na nadaragdagan ang kanilang mga natamo sa Yin Yang Great Dao. Pagkatapos ng lahat, ito ang kapangyarihan ng Great Dao na nagmula sa kapangyarihan ng Primal Chaos, kaya kakaiba kung hindi ito dalisay. Sa kasamaang palad, ang Yin Yang Great Dao ay hindi ang kanyang pangunahing Great Dao. Ang kanyang miniature universe ay may Dao Mark ng Yin Yang Great Dao, ngunit iyon ay dahil lamang sa nakakuha siya ng ilang mga benepisyo mula sa Celestial Phenomenon C. Kung ang isang cultivator mula sa Yin Yang Heaven ay pupunta rito, iyon ay magiging katulad ng isang magnanakaw na pumapasok sa isang bundok ng kayamanan. Halimbawa, si Old Ancestor Xiao Xiao, Luo Tinghe, at maging ang kanyang asawang si Ku Huachang o Tao Lingwan. Ang gayong kayamanang tiyak na magliligtas sa kanila ng hindi mabilang na mga taon ng paglilinang at magbibigay daan sa kanila na mabilis na mapabuti ang kanilang Great Dao. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Dahil hindi sila makakapunta, siya na mismo ang gagawa. Kaagad na binuksan ang kanyang miniature universe, tulad ng isang taong nagugutom sa daan-daang taon, sinimulan niyang lumunin ang kapangyarihan ng Great Dao dito. Nagawa niya ito minsan sa Celestial Phenomenon C, ngunit sa oras na iyon,
Iba ang sitwasyon mula ngayon. Maraming ilog ng Great Dao sa Celestial Phenomenon Sea, bawat isa ay naglalaman ng iba't ibang puwersa ng Great Dao. Sa oras na iyon, hinigop ni Yang Kai ang mga ilog ng Great Dao na ito sa kanyang miniature universe. Sa sandaling ito, hindi na kailangan iyon. Masyadong mayaman ang Yin Yang Great Dao, at nang bumukas ang miniature universe, bumuhos dito ang puwersa ng Great Dao. Sa loob ng Void World ng miniature universe, maraming Emperor Realm Masters ang nagtipon, lahat sila ay nag-condense ng sarili nilang Dao cells. Ang mga alagad ay karaniwang nasa liblib na paglilinang o nagpapalitan ng mga payo. Sa sandaling ito, isang babaeng cultivator na dalubhasa sa Great Dao ng Yin Yang ay biglang nakaramdam ng kakaibang sensasyon, na parang may iba sa mundong ito, na naging dahilan upang makaramdam siya ng kaliwanagan. Maraming mga bagay na karaniwang hindi niya maintindihan ang biglang naging malinaw sa kanya sa sandaling ito, at agad niyang tinapos ang pakikipag-usap sa kanyang kasama at nagsimulang magnilay-nilay, dahilan upang ang kanyang kasama ay napatitig sa kanya sa gulat. Hindi alam kung paano nagkaroon ng biglaang bagay ang babaeng ito. Ang hindi nakita ng iba ay nasa walang laman na mundo, isang malaking bilang ng Yin Yang Great Dao Mark ang biglang lumitaw, at ang pagtaas na ito ay nagpapatuloy pa rin. Pagkatapos lunukan at pinuhin ang Yin Yang Great Dao, hindi maiwasan ni Yang Kai na magkaroon ng maraming insight, ang kanyang pag-unawa sa Yin Yang Great Dao ay naging mas masinsinan. Sa orihinal, ang kanyang mga natamo sa Yin Yang Great Dao ay hindi mataas, at ayon sa kanyang sariling klasifikasyon, siya ay higit sa ika-4 na yugto, na siyang karaniwang pamantayan ng kanyang iba pang Great Dao bukod sa ilang Great Dao na pangunahin niyang nilinang. Sa patuloy na pagsipsip at pagpino nito ni Yang Kai, ang Great Dao Mark ng miniature universe ay tumaas at ang kanyang mga natamo sa Great Dao ay mabilis ding tumaas. Mastered, Outstanding, Technical Champion. Kudlit, hanggang sa malapit na siyang maabot ang ika-8 yugtong naramdaman ni Yang Kai na naabot niya ang isang bottleneck. Gaano man kalaki ang natanggap niyang Great Dao, mahihirapan siyang umunlad sa maikling panahon. Tulad ng inaasahan. Ang pag-asa lamang sa pagsipsip at pagpino sa mga puwersa ng Great Dao ay imposibleng pahintulutan ang isang Great Dao attainment na tumaas ng walang hanggan, palaging may limitasyon ito. Katulad ng pagkain, gaano man kalaki ang sikmura, palaging may oras na ito ay puno, at sa pamamagitan lamang ng dahan-dahang pagtunaw maaari itong maging kapital para lumakas. Hindi masyadong namamaga si Yang Kai sa sandaling ito. Pagkatapos ng lahat, ang teritoryo ng kanyang miniature universe ay napakalaki, at maaari pa rin niyang ipagpatuloy ang paglamon sa Great Dao dito, ngunit hindi niya ito nagawang gawing sarili niyang Dao Mark. Hindi niya akalain na darating ang araw na kailangan niyang harapin ang problema ng pagkakaroon ng sobrang yaman ng ganito. Nasa harap niya mismo ang dalisay at primitive na puwersa ng Great Dao, na nagpapahintulot sa kanya na malayang kunin ito, na parang walang katapusan, ngunit hindi niya ito nagawang pinuhin. Gayunpaman, nasiyahan pa rin si Yang Kai. Ang kanyang mga natamo sa Yin Yang Great Dao ay orihinal na nasa ika-4 na yugto lamang, ngunit sa sandaling ito, nasa bingit na siya ng pag-abot sa ika-8 yugto. Kung siya mismo ang maglilinang at umunawa nito, aabutin siya ng kahit 1,000 o 800 taon. Bahagyang naramdaman ni Yang Kai na ang ika-8 yugto ay ang kanyang bottleneck. Ang kanyang Space Dao at Time Dao ay parehong tumigil sa ika-8 yugto sa loob ng mahabang panahon, at ito ang 2 dakilang Dao na pangunahin niyang nilinang, hindi pa banggitin ang Yin Yang Great Dao na hindi pa niya nalinang. Kung tungkol sa ika-9 na yugto, hindi na kailangang banggitin ito. Hindi alam ni Yang Kai kung gaano katagal bago niya malutas ang mga misteryo ng ika-9 na yugto. Walang paraan upang pinuhin ito, ngunit ang paglunok nito ay mainam. Hindi isinara ni Yang Kai ang pinto sa kanyang miniature universe, sa halip ay patuloy na nilalamon ito. Pagkatapos noon, hinati niya ang isang selyadong lugar sa kanyang miniature universe territory at tinatakan ang Great Dao forces na naabsorb niya dito para magamit sa hinaharap. Kung ang Endless River ay may espiritualidad, kapag nakikitang ganito ang pagkilos ni Yang Kai, malamang na may iyak ito. Kumain na siya ng busog, ngunit hindi pa rin siya nabusog, at ngayon ay gusto pa niyang ilabas iyon. Ito ay sobrang sakam. Napakasimple ng iniisip ni Yang Kai. Naabot niya ang isang bottleneck, ngunit hindi niya alam kung makakalusot siya balang araw. Sa oras na iyon, ang Great Dao forces na kanyang tinatakan ay magiging kapaki-pakinabang at maaaring magamit upang mapahusay ang kanyang sariling mga tagumpay. Hindi man niya ito ginamit sa sarili niya, kaya niyang ilabas sa 2 niyang asawa. Ipinanganak sila sa Yin Yang Heaven at kailangan ng Yin Yang Great Dao forces para palakasin ang kanilang sarili. Tulad ng para sa Old Ancestor Xiao Xiao at Luo Tinghe.
Silang dalawa ay umabot sa 9th grade, at pagkatapos ng paglilinang ng napakaraming taon, ang kanilang mga tagumpay sa kani-kanilang grade daw ay dapat na umabot sa kanilang mga limitasyon, hindi isang bagay na maaaring makatulong sa panlabas na puwersa. Nang makitang kumilos si Yang Kai sa ganoong paraan, nanatiling tahimik si Thunder Shadow. Ang kasakiman ng kanyang pangunahing katawan ay medyo nakakahiya. Sa kabutihang palad, walang mga tagalabas dito, at kung may iba pang makakaharap sa mga ganitong benepisyo, mahirap tanggihan. Pagkatapos kumain sa laman ng kanyang puso, sa wakas ay isinara ni Yang Kai ang pinto sa kanyang miniature universe at pinababa ang Thunder Shadow. Sa kailaliman ng Endless River na ito, walang kakulangan sa pressure, ngunit kumpara sa pinakamahihirap na panahon, ang pagguho ng Yin Yang Great daw ay hindi biro. Sa kabutihang palad, si Yang Kai mismo ay may ilang mga natamo sa Great Daw na ito, at pagkatapos ng kanyang mga nakaraang pagsisikap, ang kanyang mga natamo sa Great Daw na ito ay patuloy na tumaas, kaya ang pressure na naramdaman niya ay lumiliit. Sa oras na ito, pakiramdam niya ay namamasyal siya. Ano sa tingin mo ang susunod na mangyayari? Biglang tanong ni Yang Kai. Malungkot na sabi ni Thunder Shadow. Hindi ko alam, ayokong manghula. Natawa si Yang Kai. Bagaman galing ka sa monster race, kailangan mo pa ring gamitin ang iyong utak. Ang walang utak na monster race ay hindi magtatagal. Sumulyap si Li Ying sa kanya, iniisip sa sarili. Hindi mo ba alam na pinapagalitan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng paggagalit sa akin? Ikaw ang nagbigay sa akin ng utak. Kudlit, si Yang Kai, sa kabilang banda, ay nagsabi. Sinasabi na ang mundong ito ay orihinal na puno ng pangunahing kaguluhan, ngunit pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon ng ebolusyon, ang pangunahing kaguluhan ay nahati sa Yin at Yang, pagkatapos ng Yin at Yang. Ito ay nabuo ang 5 elements. Tila sinusubukang i-verify ang kanyang haka-haka, ang loob ng malaking ilog na orihinal na napuno ng dilaw at asol na mga kulay ay biglang nakakuha ng iba pang mga kulay. Ang kapangyarihan ng Yin at Yang ay hindi nadalisay, at habang pinagsama ang dalawang Great Daw, nabuo nila ang mga bakas ng iba pang Great Daw.